So mga tol, matapos pong matalo si Michael Dasmariñas kahapon sa Atlanta, Georgia, USA sa laban sa Amerikanong si Elijah Pearce, kung saan knockout po ang sinapit ni Dasmariñas sa round 9. Marami nga po ang nanghihinayang sa laban na yan dahil panalo na daw dapat si Dasmariñas. Pinabagsak po kasi niya si Elijah Pearce sa first round. Yun nga lang, patapos na yung round kaya na-save by the bell pa itong si Elijah Pearce. Sa mga sumunod na round, nakabawi itong si Elijah Pearce. Napagod si Dasmariñas sa late round at dyan na po kumamada itong si Pearce. At yun nga mga tol, pagdating ng round 9, 2 beses pinabagsak ni Pearce si Dasmariñas. Sa pangalawang bagsak ni Dasmariñas, hindi na ito nakabangon. Kaya nakuha po dyan ni Elijah Pearce ang panalo via knockout sa round 9. So nagsalita na po si Dasmariñas sa nangyari sa laban. Sinabi po ni Dasmariñas mga tol na hindi daw madali tanggapin yung pagkatalo niya. Pero sports daw yan. Minsan mananalo ka, minsan matatalo. Magiging motivation daw niya yan para magsanay pa daw siya na mas mabuti. Matuto sa kanyang pagkakamali at tukuyin kung paano siya mapapabuti. Babalik daw siya sa ring mga tol at haharap daw sa bagong hamon at para makamit pa rin ang layunin. Mabuti na lang daw safe siya. Nagpapasalamat pa rin siya sa lahat ng naniniwala sa kanya. Kinongrats nga din po niya si Elijah Pearce bilang bagong WBO International Featherweight Champion. Salamat daw sa experience na nakalaban niya ito. Samantala, marami po ang pumusta sa laban ni Dasmariñas dahil malaki ang tatamaan kapag nanalo si Dasmariñas. Super dehado po kasi ang pambato natin. May isa nga pong pan ang pumusta kay Dasmariñas. Pambayad umano yun ng kuryente at tubig pero pinusta niya dahil malaki ang tiwala niya kay Dasmariñas. Pero kapag natalo daw siya, baka sa kalsada daw siya matulog. So nag-response nga po dyan si Dasmariñas mga tol at sinabing tiwala lang bro. So dahil talo si Dasmariñas mga tol, mukhang matutuluyan na siyang matulog sa kalsada. Yari siya sa asawa niya. Pambayad ba naman ng kuryente at tubig? Ipinampusta pa niya. Sa kabilang dako naman mga tol, bigla nga po nag-ingay ang mga fans ni former 3 Division World Champion General Casimero at sinabi nila na kung ganyan lang daw ang estilo ni Elijah Pearce, wasak daw yan kay Casimero. Mahina daw pala ang panga nitong si Elijah Pearce. Once daw natamaan niya ni Casimero at bumagsak siya, wala na. Finish na daw itong si Elijah Pearce. Hindi na daw kasi yan lulubayan ni Casimero hanggang ihinto na ng referee yung laban. So magandang laban nga po yan si Elijah Pearce para kay Casimero, lalo na't sa pagbabalik ni Cuadro Alas sa featherweight division na ito lalaban. Dati na nga din pong hinahamon ni Elijah Pearce itong si Casimero, pero ngayon hindi niya na minimension si Cuadro Alas. Ang isa siguro sa dahilan dyan mga tol, hawak na po kasi ni Gibbons itong si Elijah Pearce. Alam naman po kasi ng karamihan mga tol na hindi okay itong team Casimero at si Sean Gibbons, kaya malabong ipalaban itong si Elijah Pearce kay Cuadro Alas. Samantala, may banat po si Casimero sa post niya. Sinabi niyang ginagawa daw monkey business boxing ang Pilipinas. So hindi natin alam mga tol kung sino ang pinapatamaan dyan ni Cuadro Alas. Sa ibang balita naman mga tol, bigla nga pong umatras itong si Rolly Romero kay Manny Pacquiao. Matatandaan na sumabog po ang balita na isa po si Romero ang pinagpipilian na sunod na makakalaban ni Pacquiao bago matapos ang taon na ito. Tuwang-tuwa pa nga po si Romero mga tol dahil isa po siya sa option ni Manny Pacquiao. Sinabi pa nga po ni Romero mga tol na gusto daw niya magkaroon sa resume niya ng Hall of Fame, kaya pagkakataon na umano yan kapag nakalaban niya si Pacquiao. Subalit sa lumabas na balita mula sa The Ring, may negosasyon na pala sa pagitan ni Romero at ni Ryan Garcia para sa kanilang rematch na gagawin daw sa buwan ng December. Sinabi pa nga daw dyan ni Ryan Garcia na bukod daw sa labang kay Romero, open din daw siya makalaban si Manny Pacquiao at Teofimo Lopez.